sa lalawigan ng Mindoro. Sa tahimik at liblib na lugar, naninirahan ang pamilya ni Jed. Marami-rami na rin naman ang mga bahay doon, ngunit hiwa-hiwalay naman ang mga to. Ilang araw nang umuulan, may bagyo kaya? Umulan lang, may bagyo agad. Nayo, si ate. Tumigil na kayong dalawa dyan. Pumesto na kayo sa lamesa at kakain na tayo. 5 magkapatid sina Jed at nakatira sila sa bahay kasama ang kanilang mga magulang. Nay, matagal pa ba yan? Sandali na lang. Malapit na tong maluto. Nang araw na yun, dumating ang pangalawa nilang kapatid na si Hazel. Buntis ito at kasama nito ang asawa. Andito na kami. Oh, andyan na pala ang ate Hazel nyo. Masaya namang sinalubong nila ang kanilang ate na noon ay madalang umuwi dahil sa ito ay buntis. Ate, may pasalubong ka ba? Ikaw talaga. Pasalubong talaga agad? Nagugutom na kasi ako kanina pa. Tagal kasing maluto nung niluluto ni nanay. Ay nako, eto na nga oh, luto na. O siya, kumain na muna tayo. Kumusta naman kayo, Neng? Ayos lang naman po, Nay. Mag-iingat ka palagi at kabuuan pa naman ngayon. Opo, Nay. Nang gabing yun, habang natutulog ang pamilya, walang ano-ano, biglang may kung anong mabigat na bagay ang naglagabog sa bubungan ng kanilang bahay. Na agad ding sinunda ng isa pang malakas na lagabog. Sa sobrang lakas nito, nagising ang ama't ina nila. Samantala, si Jed at ang iba pa niyang kapatid ay mahimbing pa rin ang tulog. Ha? Ano yun? Pusa ba yun? Imposibleng pusa iyon dahil sobrang lakas. Kaya nga eh, parang tao na yung bigat nun ah. Sobrang lakas. At sinong tao naman ang pupunta sa bubungan natin ng 10 oras ng gabi? Kung ganun, anong ibig mong sabihin? Na aswang ang mga ito? Agad na bumalot ang takot sa mukha ng mag-asawa. Iniisip nila na hindi pangkaraniwan ang lakas ng tunog nito at maaaring pinupuntirya ng aswang ang kanilang buntis na anak. Di na nagdalawang isip ang kanilang ama at agad nitong kinuha ang sibat. Kuhanin mo na ang sibat natin. Ano? Bakit? Anong gagawin mo? Basta, sundin mo na lamang ako. Ngunit ang sibat na sana ay gagamitin ng kanilang ama ay hindi agad nakuha sa kadahilan ng ginawang sabitan nito ng damit na sinampay ng kanilang ina. Nasaan ang sibat? Bilisan mo naman. Naku, sinampayan ko pala ng damit yung kanina. Ano? E paano? Maulan kasi kanina kaya hindi natuyo agad. Ay siya, bilisan mo na bago pa makatakas ang mga yun. Paglabas ng mag-asawa ay wala ng bagay o kung sino man sa bubong. Ngunit bakas pa rin sa mukha nila ang pagkatakot. Nasaan ang mga yun? Wala na sila. Hindi na natin sila naabutan. Kung bakit ba naman kasi ginawa mo sampayan ng sibat? Ayan tuloy, nakatakas na sila. Pwede ba? Huwag na nga tayo magsisihan. Magpasalamat na lang tayo at wala nasaktan sa atin. Eh siya, pumasok na tayo sa loob at kamustahin natin ang mga bata. Kinaumagahan, agad na sinabi ng mag-asawa sa kanilang mga anak ang nangyari ng gabing yun. Di mapaliwanag ang mga reaksyon ng mga ito. Bakas sa mga mukha ng mga ito ang takot. Totoo ba yun, Nay? Baka naman pusa lang yun. Isa lang ang paraan para matukoy natin kung totoo nga. Tingnan natin ang bubong ng bahay. Agad nilang pinuntahan ang bubong at doon nila nakita ang bakas ng paa na may putik. Dulot na rin siguro ng tag-ulan, kaya marahil dumaan ang mga nilalang na ito sa putikan.
May mga bakas nga ng paa dito sa taas. Dito din sa baba. Ang dami at ang lalaki. Ang bakas ng mga paa ay makikita sa yero pababa ng lupa kung saan makikita pa rin ang mga bakas ng naglalakihang mga paa. Totoo nga balak tayong loobin ng mga aswang kagabi. Natatakot ako, inay. Neng, ikaw, ayos ka lang ba? Wala ka bang nararamdaman? Wala naman po, nay. Simula nang mangyari ang insidente, agad na nagsunog ang mag-asawa ng mga goma at insenso kamangyan upang hindi na sila muling gambalain ng mga nilalang na bumisita sa kanila ng gabing yun. Nay, ano pong ginagawa nyo? Bakit po kayo nagsusunog? Pangontra ito para hindi na tayo ulit tapitan ng mga masasamang elemento tulad ng kapre, tikbalang, o di kaya aswang. Nay, natatakot po ako. Huwag kang mag-alala dahil nandito lamang kami ng tatay nyo para protektahan kayo magkakapatid, ha? Tsaka ang Diyos na lagi nandyan para protektahan tayo. Sige po, Nay. Salamat po. Love you, Nay. Love you, Tay. Samantala, si Jed na wala pang 8 taon noon ay hindi alam kung siya ba ay maniniwala o hindi, sapagkat siya ay naguguluhan pa rin sa pangyayari. Nay! Nay! Oh, bakit ka sumisigaw? Ano ba nangyayari? Manganganak na yata ako, Nay. Diyos ko, sandali at tatawag muna ako ng kumadrona.